Kanlurang bahagi ng bansa patuloy pa rin uulanin, kabilang na ang west portion sa Visayas at Mindanao. Bunsod pa rin ng tinatawag natin na extension trough o monsoon trough mula pa rin sa pinaka-low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero nalalabi pa rin ang Northern Luzon kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon, makakaranas pa rin ng mas gloomy at malamig na simoy ng hangin kasabay din ng mga ilang kalat katapag-ulan, bunsod pa rin ng dalawang weather systems. Matapos ang X-Flare 1.8 kagabi, solar photon flux sumipa sa S1 category. Naasahan ang abnormalities sa ating magnetosphere, bunsod na malakas na geomagnetic field at solar flare. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa kalimang araw ng January 2025. Ang oras nating prospect may umaga, alas 10:37 na ng umaga. Patuloy pa rin tayo na magiging maulap o magkasing gloomy pa rin, gaya pa rin ng mga nakarang araw dito sa atin, especially sa bahagi pa rin ng Luzon area. Pero patuloy na makakaramdam ng mga kalat-katapag-ulan sa kalurang bahagi pa rin ng bansa, especially sa kaluran ng Lolo Luzon, pababa ng Mimaropa area. Yung extension trough kasi dyan sa may bandang kaluran na binuo nung isang low pressure area na C19W ay nagdulot po ng parang monsoon trough na nagbunsod nga po ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na binanggit natin kahapon sa ibang bahagi ng Luzon kasama na ang bahagi nga po ng Palawan area. Sa may bandang kaluran, makakaranas pa rin ng mas gloomy lalo na sa bahagi pa rin ng Luzon at ilang bahagi pa rin sa silangan ng Visayas at Mindanao. Bunsod pa rin ng mga ilang saturated water vapor dahil pa rin sa tuloy-tuloy na dalawang weather systems natin, yung ating amihan at yung bumabangga sa kanya na easterlies. Mula sa Doppler radar imagery, courtesy of Pag-asa, makikita po ang ilang water vapor, especially sa may bandang Aurora region pa rin, sa may bandang Quezon province, ay nakakaranas pa rin ng mga ilang kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan. Kitang-kita naman sa pinaka-Doppler radar. Kung lalawakan natin ang coverage, umaabot po sa bahagi ng Camarines Norte ang ilang mga kalat-kalat na pag-ulan, bunsod pa rin ng malawakan pa ring shear line. Despite na medyo malawak o scattered po yung pamumuo ng shear line, ay kitang-kita pa rin yung dalawang weather systems na to ay nagbubunsod pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, especially sa ilang bahagi ng Bicol region. So magpayong po mga folks dahil magiging maulan ang ating halos maghapon. Medyo pabugso-bugso pa rin o pasongpong-songpong pa rin kagaya kahapon. Meron tayong thunderstorm watch base sa data feed ni Pag-asa sa Visayas at NCR. So within 12 hours pareho ito, kasama na ang ilang bahagi sa Southern Luzon. Mula dyan sa may bandang Visayas area, kasama syempre pa rin ang Palawan o yung Mimaropa at central ng Visayas hanggang eastern Visayas pa rin. So kasama na ang buong Negros hanggang Sama region na po yan. So hindi na natin iisa-isahin. Mamaya, iisa-isahin din natin yan kapag nasa satellite reporting na tayo. Sa NCR, well, automatic kasama ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite na yan. Within 12 hours ang forecast yan, so expected pa rin o papasok ang mga chance pa rin ng pag-ulan. At least, kung hindi man 100% dito sa amin sa Caloocan, maaaring sa iba't ibang panig ng Metro Manila at ilang karatig bayan sa NCR. Sa lowest temperature na itala na weather station, kaninang 5:48 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.5 degrees Celsius. Kahapon, medyo mababa pa rin, pero ito na ang pinaka-highest air temperature namin, yung umabot ng 31.6 degrees Celsius, kahapon ito ng hapon at 2:23 PM. At sa ating heat index, well, nasa 41 degrees Celsius, so medyo bagyang tumataas ang heat index sa amin sa Caloocan. Medyo nagiging maaraw din kasi minsan ang aming maghapon. So pabugso-bugso rin ang gloomy. So umaabot sa 41 degrees Celsius ang aming air temperature, ay yung aming init pandama rather. Kung itatabi sa Big 16 past 24 hours, nangunguna sa Davao Airport, dyan sa may bandang Buhangin, na may 34.3 degrees Celsius na highest temperature sa bansa since kahapon. Sa Baguio City, napakaginaw na po. Sa may Baguio, umabot na po ng 14.6 degrees Celsius.
So sa mga taga Trinidad Benguet, inaasahan na natin mga around 13 o 12.5 o 12.8 degrees Celsius ang approximate na temperatura na dyan sa may bandang Trinidad. At sa Baguio City, 14.6 degrees Celsius. So napakaginaw na po dyan sa Baguio City ngayon. Asahan po yan na nitong January, binabanggit natin, ang January po madalas ang lumalabas sa pinakamalamig na ibinubuga ng amihan. So yan na yung parang huling bugso ng malakas na amihan na nagpapalamig sa atin. So asahan na po natin na mas bababa pa yan sa mga susunod na araw at mas giginaw naman dito sa atin sa Metro Manila. Sa Iloilo naman ang diet, Camarines Norte, nakaranas sila ng heavy rain. Maring hindi heavy rain showers, mga moderate o light to moderate, pero halos maghapon, maabot ng 102 millimeters ang naging pag-ulan. 0.6 millimeter lamang sa amin sa Caloocan ang naitala namin. So wala naman kaming masyadong tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Caloocan. So in 7 days, nasa 62.7 mm ang naging total rainfall namin in the past 7 days. So sa buong January 2025, nasa 40.2 mm na kaagad ang total rainfall namin. So medyo pumantay na siya sa pinaka-least average ng total rainfall. Na-meet na niya. Pero ang total average na 74 mm, hindi pa. So, at least, mas mataas na siya ng ilang difference. So, tingnan po natin kung mahihigitan pa to. Since, kung i-compare sa nakaraang mga January average, nasa 114 po yung pinakamataas. 114.2 mm to be exact. Well, tingnan po natin kung aabot. Outside humidity, nasa 72% yung aming outside humidity at bumaba ito ng 2% since last hour. Atmospheric pressure mataas, 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. At sa high tide and low tide status, so far nasa within 14 hours pa to 45 minutes to maximum high tide. So minimum low pa rin po tayo. At gaya ng ating laging paalala, kung sisilipin natin sa Global Forecast Assessment Monitoring sa significant wave height, para makita nyo po in actual ay inaasahang mataas pa rin talaga ang pag-alon, lalo na sa extreme Nodo Luzon dahil mas lumakas na po ang bugso ng amihan. So kung titingnan natin yung significant wave height, umaabot po sa 4 meters, ang taas pa rin ng alon. So delikado po pumalaot at sa buong bahagi ng silangan ng bansa. Naabot ng 1.25 to 4 meters ang taas ng alon, so napakadelikado po pumalaot. Sa mga bumibiyahe pa rin, tumatawid ng Roro sa may silangang bahagi ng bansa, ingat po dahil medyo malikot ang dagat. So sa mga may mga tinatawag na sea sickness, yan, yung madaling nahihilo kapag bumibiyahe sa dagat, alam nyo na po ang inyong gagawin dahil maalon talaga at mataas ang gale force winds o gale warning, nakataas yan, magiging pag-asa, lalo na dyan sa bahagi nga po ng Nodo Luzon sa mga baybayin. So bago ang lahat, diretso muna tayo sa ating space weather status. Medyo sinusumpong-sumpong na naman yung ating space weather. At meron na naman tayong moderate na bukod sa photon event, may 10 MeV o Mega Electron Volts Integral Flux na nag-exceed ng 10 photon flux units. So ano po ba yan? Yan ay umabot sa S1 minor. So expected po na meron tayong solar radiation 99% o greater since nagkaroon ng above 10 mega electron volt threshold. Ano ba ang pinaka ano po ba ang context nito? Yung solar radiation, ito yung mostly nakakapag-damage ng mga solar panels ng mga satellites sa outer space. Pag may mga nakakapasok sa Earth, ay medyo delikado po yung mga solar panels natin. Then, syempre, kasabay na rin dito yung mas matinding radio impact. Yan. Bagamat minor ito, since S1 pa lamang ito, yung mga high frequency, magkakaroon ng mga ilang fade ng propagation, especially sa mga low frequencies. So, ina-expect natin ang S1 minor at expected yung potential impacts nga po, maka-apekto yun sa ating high frequency at yung mga lower frequencies, medyo fading ang reception, mahina ang signal. Sa geomagnetic field naman natin, base sa ating NOAA Keeping Index, courtesy of NOAA, syempre, ay asahan pa rin daw ang hanggang active to 4.67 na G1 geomagnetic storm. So, moderate po ito hanggang maghapon na po yan.
since kahapon o kagabi, nagkaroon ng mataas na expired flux, expire. So, for the month of January 2025, nakakatatlong X-class na po tayo. Ayan o. Yung January 3 is X 1.2. Kahapon, X 1.1 at ngayong araw ay nasa X 1.8. Ito yung pinakamataas. Kagabi po ito, mga bandang alas 7:34. Nag-maximize sa 1.8. So, kung sisilipin natin dito, ayan po, umabot sa R3. Mas umabot pa sa pinaka-R3 pa rin, yung solar expired flux. Mataas pa rin yung propagation. So, kanina ay umabot na naman sa R2. Yan o, umabot ng DOS 4.4. Yung pinaka-highest kanina lang. So, nagkaroon pa rin tayo ng at least active na geomagnetic field. So, halos mula kahapon, naglalaro sa pinaka-unsettled to minor G1 ang inabot natin since kahapon. At ngayon ay yung nag-propagate yung ating solar photon flux. Umabot sa S1 minor. Ayan o. So, expected po, malaking epekto ito sa ating mga satellites nasa ISS at yung mga solar panel, lalo na ito yung mas madaling maapektado kasi yung bilis ng photon atoms, malakas po yung makadamage sa mga, lalo na sa mga diode, yan, sa mga solar panels. Sa magnetosphere natin, matindi ang significant impact. Ayun o, grabe yung noise o, tumama since kaninang madaling araw po ito. Ayun o. Kahapon, mataas din ang distortion. Kanina lang, sinabay po kasi yung photon, yung impact ng photon flux. Kaya grabe ang significant impact. At makikita po yung epekto kasama ang Pilipinas, yung ionospheric TEC range. Expected din ng mga auroral activity. At mula sa propagation ng plasma density ay mula kanina kagahapon at kagabi, tumaas po. Ayan o, sumipa dahil yung propagation medyo dumirekta sa atin. Bagamat mga minor to some moderate lamang. Sinuwerte pa rin tayo dahil yung pinaka-maximum na impact hindi tumama sa atin. Ayan o. Kung titingnan ninyo, yung Earth, yun yung kulay green na bilog. Ayan. At ito yata yung Mars, if I'm not mistaken. Mars yata ito. So, kung titingnan ninyo, mas rumekta sa may bandang Mars yung impact, hindi masyado sa Earth. So, medyo sinaswerte pa rin tayo. Yan. Okay. So, asahan pa rin ang D-region absorption dahil nagsabay-sabay po. Yan. At least, nasa 20 MHz po yung highest frequency na maapektuhan. Kaya expected po ang high frequency conditions na sarado po ito. At expected pa rin yung 40 to 80 meters band na high frequency conditions. It expected po na solar probability at 67%. So, yung mga mas apektado dito, yung gumagamit ng mga GPS, yan. As mas apektado yung mga satellites sa outer space, maapektuhan nito yung kanyang coordination, medyo magkakaroon ng accuracy differences, konti. So, at least may idea na tayo mga folks, lalo na sa gumagamit ng navigation systems. Sa ating almanac, sumikat ang haling araw kaninang 6:22 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:40 PM. At ang ating waxing crescent, 30% illuminated na po. Matatanaw na yan paglubog mamaya. Medyo kaka-moonrise pa lamang itong 10:31 AM. So kaka-moonrise pa lamang siya at elevation of 5 degrees. Yan. So sa mga nasa bandang east portions o east sections na medyo dimmer yung liwanag, sa paligid niyo medyo matatanaw niyo po yan. Dito sa amin sa Metro Manila, medyo hindi pa. Inasang lulubog yan mamayang gabi at 10:45 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas po yan ng Lunes, inasang partly cloudy ating maghapon at asahan ang tsansa ng pag-ulan, 100% daw dito. Pero maaaring hindi ito sa amin mismo sa Caloocan or bandang Karatig, Luzon area. Bukas ng Lunes, ganun din, partly cloudy din naman halos maghapon, pero mababa ang chance doon ng pag-ulan, 10 to 13%. Ayon sa lowest temperature expected, maglalaro 29 to 30 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 22 to 24 degrees Celsius. Anyway, sa ating
uh, astronomical phenomenon natin, ay meron tayong occultation ng Neptune. Na-post ko na yan ng mga nakarang araw pa. And then, malamang mamaya makikita pa ninyo yung pinaka-close close approach ng Jupiter, yan, at Moon and Venus. Medyo makikita nyo pa, kaya lang medyo mas malayo na siya ng konti. Kasi mag-greater elongation na siya within 5 days. So, maaaring makikita nyo pa yan, pero medyo mas malayo na siya ng konti. Hindi kagaya kagabi. Kagabi. January 4, 2025. So, yun po. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung heavy rain potential. Malawak po ang mga pag-ulan, lalo na sa may bandang Mimaropa at kalurang bahagi pa rin ng bansa. Maring magpang-abot po yan sa may bandang West Philippine Sea. Yung malalawakang trough na yan, yung parang monsoon trough na yan, na magpapang-abot. So, expected po mga moderate and heavy rain showers. Pag-bose natin yung ating water vapor, kung paano yung traveling ng yung surface trough na ito. Yan. Medyo malakas lamang ang tulak ng easterly. So, naglalaro lamang dito sa may bandang West Philippine Sea yung malawakang pag-ulan. Pero expected pa rin ang kalurang bahagi ng Nodo Luzon. Hanggang dito nga po yun sa buong Mimaropa ay mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iira. So, may mga ilang moderate and some heavy rain showers kabilang na ang ilang bahagi ng Southern Luzon, especially ng Palawan area. Kung gagamitin natin yung zoom ng Google Maps, yan, makikita natin ang nakakaranas ng mga pag-ulan, especially sa iba ng El Nido, Taytay, hanggang bandang Dumaran. Hindi rin lusot ang Puerto Princesa na nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na sa iba ng Batarasa at Malabang area. Yan, mga moderate and heavy rain showers naman sa iba ng El Nido, ingat po sa mga potential na pagbaha. Sa bahagi naman ng Lolo Luzon, patuloy pa rin tayo na makakaranas ng halos haze na paligid. Yan, ilang bahagi ng Ilocos Norte, Cordillera at Reserve Region, kasama na ang Cagayan Valley, kasama na hanggang sa may bandang Aurora Region, sa may Silangan. At wala naman sa bahagi ng kanluran ng Ilocos Sur, pababa na yan ang Pangasinan hanggang Zambales, mga mas maulap din ang inyong hipapurin at asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog pa rin ang iilan. Gamitin natin yung NOAA satellite imagery, ay makikita maulap po ang bahagi na ito ng Zambales. Mas nakakaranas sila ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ingat na lamang anytime dahil posible pa rin anytime makakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers paghapon. Wala naman sa bahagi ng Mountain Province, pababa ng Nueva Vizcaya, Quirino, hanggang dyan sa may bandang Central Luzon, mula sa may bandang Tarlac, Nueva Ecija, pababa ng bandang Angeles, Pampanga. Very gloomy rin tayo dyan at mga asahan ng mga light drizzle rain showers. At syempre, mula sa bahagi ng Metro Manila pa rin, pababa ng ilang bahagi ng Calabarzon area, magiging overcast and gloomy pa rin tayo at patuloy na haze dahil pa rin sa tuloy-tuloy na boundary ng shale line. Ayan. At napakalawak po yung boundary ng shale line dito. Ayun. Halos nagtatabas na sa bahagi ng Southern Luzon area yung shale line. So, napaka-scattered po ng pinaka-shale line niya, boundary. Umaabot yan sa may bandang Bicol region, kaya nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang ilang bahagi ng Camarines Norte. Yan. Mula sa may bandang Quezon Province, magiging kalat-kalat din ng pag-ulan, mga mostly light drizzle and some moderate, pero mas madalas medyo makakaranas ng ilang moderate rain showers to some heavy rain showers ang area ng Camarines Sur, Naga, Iriga, pababa na yan ng bandang Ligao, Legazpi, Sorsogon at dulo na yan ng bandang Matnog. Damay-damay na ang ilang bahagi ng Caramoan at Catanduanes area dahil sa traversing nito ng mga water vapor mula dito sa may bandang Southern Luzon area. Wala naman sa may bahagi ng Mindoro, magiging maulap pa rin kayo dyan. Asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan at may pagkilat at pagulog, especially dito nga po sa pagitan ng Oriental at Occidental Mindoro sa may Magsaysay hanggang Bulalakaw area. Magiging maulap din ang bahagi ng Bungabong, Bansod, Gloria, pataas na yun ng Pola. So, hindi rin makakaligtas sa maulap na yung papurin at mga ilang kalat-kalat na some light, moderate, o light drizzle rain to moderate ang ilang bahagi sa may bandang Sablayan, Calapan, at Puerto Galera area. So, magdala po na payong mga folks at mula sa the rest ng Southern Luzon mula Marinduque, Romblon, hanggang dito sa bahagi ng Burias Island at Masbate,
mas makakaranas kayo ng ilang mga moderate and some heavy rain showers, especially sa bahagi nga po ng Romblon at patawid na yan ng bandang Visayas, especially sa may bandang Panay Island, mula Malay at sa halos buong kanluran ng Panay Island. Kasama na ang Antique, yan, Aklan, hanggang dito sa ibaba ng San Jose de Bonavista na makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pagulan, mga ilang light to moderate and some heavy rain showers, mga folks. Mula naman sa bahagi ng Rojas, hanggang dito sa may bandang Concepcion, bababa na yan ng Iloilo, hanggang dito sa may isla ng Guimaras. Magiging maulap pa rin kayo dyan, very gloomy, expected yung mga light drizzle rains, to some moderate ang iiral sa inyo dyan. And the rest naman ng Visayas, o central ng Visayas, kasama na ang Negros region, magiging maulap din kayo dyan, kalat-kalat din yung mga light drizzle rains, and some moderate rain showers, ang buong bahagi ng Bacolod, Negros Oriental, hanggang Dumaguete na po yan. Sa may sentro, ang katimugang parte ng Cebu City, hanggang Siquijor, Bohol, at pagdating naman sa may bandang eastern sections ng Visayas na magiging maulap din ang bahagi ng Leyte. Mula Tacloban, pababa na yan ng Maasin, magiging maulap kayo dyan. Mga light drizzle rain showers din ang madalas. Ganon din sa Eastern Samar na nakakaranas sa mga ilang light to moderate ang ilang areas ng Salcedo, Gian Eastern Samar, Borongan, pataas na yan ng bandang Sulat at Dolores. Wala naman sa may bandang oras, pataas ng Lawang ay magiging maulap din kayo dyan. Minsan nagiging moderate pero mas madalas magiging gloomy kayo at medyo haze din. At makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na mga light drizzle rains ang iiral. Sa bahagi naman Mindanao, di pa rin lusot ang Surigao region na makakaranas ng mas maulap na evaporate at mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog, and the rest ng Northern Mindanao, mula Agusan del Norte o Samis Oriental, kasama ang Cagayan de Oro, Iligan, hanggang dyan na yun sa may bandang Lanao del Norte o Samis, at dyan sa may bandang Misamis Occidental, sakop na ng Zamboanga Peninsula. Mula naman sa may bandang Caraga area, mula Agusan del Sur, pababa na yan ng Bislig, hanggang dyan sa sakop ng Davao de Oro, ng Compostela Valley, nakakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Ingat po sa potential nagbabaha. Huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Hindi liligtas ang Katiil, Bangaga, Caraga, pababa na yan ng bandang Davao Oriental. Dito sa may bandang Lupan, San Isidro, hanggang Governor Generoso. Magiging maulap din at maulan ang bahagi ng Davao del Norte. Siyempre, kasama ang City of Davao at ilang bahagi pa rin dyan sa bahagi ng Kapatagan, ng Santa Cruz, and the rest ng Davao del Sur. Wala naman sa bahagi ng South Sajan area, rather, mula sa General Santos, sakop, kasama na ang Davao Occidental. Maulap din ang inyong hipaporin dyan hanggang dyan sa bahagi nga po na Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, and the rest ng Lanao del Sur. Magiging maulap kayo dyan. Expected din ang mga isolated rain showers at mga localized thunderstorms. The rest ng Zamboanga Peninsula, magiging maulap din po tayo. Magiging isolated din at kalat-kalat ang mga ilang light drizzle rains ang iiral mas madalas. Maging din sa bahagi ng Zamboanga Sibugay hanggang dyan sa may bandang Zamboanga City na at Basilan at Ulusulo. So generally, magiging mas gloomy pa rin at haze at magiging mas maulap ang halos buong area ng Pilipinas. Magiging mas madalas lamang ang kalat-kalat ng mga pag-ulan, lalo na sa may bandang kaluran nga po ng bansa, mula dyan sa may bandang Nono Luzon, Visayas, Palawan, at ilang portions ng Mindanao. Bagamat insignificant na yung development ng low pressure area na to, na si Invest 90W sa may bandang kaluran pa rin ng Brunei, ay bahagya lamang ito tumaas ng konti at 37 km per hour yung kanyang approximate wind speed and 46 km wind gust. Nanatiling 1,007 hectopascals ang center air pressure nito. So nagdulot po ng malawakan na outer trough dito sa may bandang kaluran nga po ng Palawan, kasama na ang Calayan Group of Islands, kaya nagdulot po ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers po. At wala naman tayo namamataan na anumang katabi na bagyo dito sa loob ng Philippine area o sa labas, sa silangan ng ating Philippine Area of Responsibility. So napaka-unstable pa rin itong C90W base sa ating floater RGB satellite imagery courtesy ng MIAS o ng NOAA. Kitang-kita naman ang malawak nito at patuloy pa rin nakakapaglakas ng ulan na naranasan ngayon ng mga taga Brunei or areas ng kaluran ng Malaysia. Dito naman sa Pilipinas, bandang Palawan at Calayan Group of Islands ang nararanasan. And the rest, epekto lamang ng ating dalawang weather systems.
Wala pa rin tayong inaasahan na sama ng panahon base na rin sa ating Global Forecast Assessment Monitoring para masilip na rin natin kung mayroong posibleng may mabubuo dahil base daw kay Pag-asa hanggang 8 daw na bagyo between January to May o June ata. June or July. Between January to July ay meron daw hanggang 8 na bagyo daw na mabubuo. Well, kung pagbabasin natin yung pinaka-real time at yung ating mga forecast inquiry ay wala tayong inaasahan talaga na may mabubuong mga aktibong bagyo ngayong January 2025. Bukos, yung ITCC lamang na magpapatuloy na magpapaulan nga po dito sa bahaging katimugan ng parte ng bansa. Yan, sigurado yan. Magdudulot po yan ng malawakang pag-ulan pa rin. At yung ating shale line ay patuloy pa rin na iiral yan hanggang next month. Ayan o. Andino naman o, yung shale line. Ayan o. Nasa may bandang Southern Luzon. Ay na-expect natin yan hanggang sa mga susunod na araw. And the rest yan sa buong bahagi po ng Northern Luzon, kasama siyempre ang Metro Manila, ay makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Bunsod pa rin yan ng pamumuo ng shale line dahil pa rin sa ating eastern list at yung malakas na amihan. Makikita dito hanggang next week, unti-unti mas lalakas pa ang ating amihan. So mas bababa pa ang mga temperatura natin lalo na sa mataas na bahagi ng Northern Luzon area. Expected mas bababa pa ang ating magiging temperatura at mas lalong giginaw at lalamig ang ating paligid sa Luzon area. So take note yan mga folks ha. Extended forecast na yan hanggang January 12, 2024 na po yan. At maging sa ating mean sea level pressure, by next week, unti-unting mas tataas ang ating atmospheric pressure na maaabot sa 118 to 1,024 hectopascals. Grabe, ibig sabihin mas lalakas pa yung ating amihan hanggang next week o sa susunod pang mga linggo pa. Yan o, kitang-kita naman. So, be ready lalo na sa mga nagtatanim sa may Banggit at Baguio. Kung kailangan ng mag-harvest, i-harvest na po ninyo, lalo na yung mga repolyo ninyo dyan at mga pechay Baguio. Then expected na naman ang mga frostbites na makakasira ng inyong pananim. So, hanggat maaga ay pitas-pitasin na po ninyo. Wala sa ating mga computer models, mula sa iba't ibang weather agencies, wala naman tayong nakikitaan dito na anumang tropical wave. Patuloy lamang na iiral lang ating ITCC sa mga susunod pang mga araw at yung dalawang weather systems. Kasi MWF wala rin, so puro sa Pestrap, NAPGEM, ICON at GM. Wala po. Negative po tayo talaga. Hanggang susunod na buwan na yan, mukhang malabo tayo may mamamataan. Usually, ang mga bagyo, nabubuo yan sa may bandang Southern Hemisphere, yan, dito sa may bandang pagitan ng Indonesian Peninsula at bandang Australia. Yan, yung area na yan, madalas binabagyo yan. Pero dito sa atin sa Pilipinas, malabo. Madalas puro Southern Hemisphere at dito sa may bandang kanluran ng Malaysia, yan, madalas nabubuo ang mga tropical wave. Pero dito sa atin sa silangan ay medyo malabo dahil mas lumalamig po ang temperatura na dyan so far dahil nasa amihan season pa rin tayo. So wala. Maging dito sa ating mga anomaly sa ating West Pacific Basin, wala po. Puro Southern Hemisphere lamang ang pinapakita na may mga tropical wave. Pagkaroon man ng anomaly dito sa bahagi malapit sa bandang Mindanao, especially mga embedded lamang yan ng ITCC na nagbubunsod lamang ng mga surface trap o yung mga mababang atmospheric pressure na nagdadala ng malakas na ulan. Pero yung magiging bagyo, malabo. So far, napakalabo pa rin at wala rin tayo nakikitaan sa mga ibang empirical models. Gaya na lamang ng Global Spectral Model at mga ilang computer models na iba't ibang mga weather agencies na ating ginagamit. So bago sa earthquake, silipin muna natin yung hydrological section natin sa ating dam levels and historical data. Mula kahapon ay patuloy pa rin na naka-overflow pa rin itong si Angat Dam. Lagpas pa rin ng mahigit 1 meters. Ayan. So, despite na overflow, hindi naman sila nagbukas ng gate. So, medyo confusing ito. Ang kagandahan lamang nito, sobra po ang water levels ni Angat Dam. At tama lamang kay Ipo Dam. Yan, kasama na kay Lamesa Dam. Patuloy pa rin nakabukas ang gate kay Ambuklaw at Binga Dam. Ayan, tig-iisang gate ang nakabukas sa kanila. Kay Binga, 2 gates, mga 0.30 meters ang nire-release. Tigpo 0.30 meters at isa 0.50 meters. 0.5 meters rather. Yan. So, nagre-release ng
ng sobrang tubig si Binga at ang Buklaw Dam. Natiling nasa critical level pa rin ang Pantabangan, ang Buklaw at Magat Dam. Despite na itong si Ambuklaw, nagbukas pa rin sila ng gate despite na nasa critical level sila na below 752 meters. So no idea tayo dyan kung bakit ganon. Kay Magat Dam, despite na critical level din siya na mas mababa kaysa sa actual niya na 193 meters, ay patuloy pa rin itong nagbubukas ng gate. So siguro, nire-ready lang nila dahil baka sakaling magsunod-sunod po ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw. So siguro, sinasadya nila na pababain sa critical level yung tubig. So baka yun ang ginagawa nila sa Hydrological Center ni Pag-asa kaya nila tuloy-tuloy na binabawasan kahit na nasa critical level. Normal naman si Caliraya since hindi naman nagagalaw yan. So ang lumalabas, mga 3 dam pa rin ang nakabukas ang gate sa kanila. Despite na pare-parehong nasa critical level. Maaaring sadya lamang nilang nirelease yung tubig. Siguro para sa mga susunod na araw kung magkaroon man ng mga sunod-sunod na pag-ulan. Yung ating January na dam water level sa Pilipinas, kung sisilipin natin dito, yan, very critical, ang kay Magat Dam. Kay Angat Dam, so far, ay nasa normal naman yung level ni Angat Dam. Ayan. Sobra-sobra pa nga eh. Sobra-sobra yung water level ni Angat Dam. Si Magat Dam lamang ang nasa critical level. So yun naman pinaka-status natin. So diretso agad tayo sa ating earthquake monitoring. Well, wala naman tayo namamataan na medyo malakas na mga pagyanig. Medyo noisy lamang ang ating seismograph. Malamang dulot ito ng malalakas na pag-alon at pagtaas ng water level nga po sa karagatan, lalo na dito sa bahagi ng Luzon, sa mga baybayin. Malakas po ang mga pag-alon. Kaya medyo nagkakaroon ng mga gradual noise na detect. Pero yung mga malalakas na pagyanig ay wala naman tayo so far na nadedetect. Puro mga minor lamang ang nakikita natin. So mula sa pinaka-short period seismometers ni PBOX, sa data feed nila ay wala namang namataan na magnitude 4.0 pataas ang nai-record so far. So diretso agad tayo sa ating total earthquakes for the month of January 2025 gamit ang ating historical earthquake data. Yan. So kung babasahin natin yung cluster, napakadami kaagad dito sa bandang Eastern Visayas at northeastern part ng Mindanao o eastern part ng Mindanao. Pinakamarami pa rin silang nai-record na earthquake. Dito sa may bandang Eastern Samar region, nasa 45 earthquakes. At dito sa may bandang Mindanao, nasa 44 earthquakes. So kung mapapansin ninyo ay mas marami kaagad ang mga pagyanig dito. Hindi gaya dito sa atin sa Luzon. So sa total earthquake, kung bibilangin natin, nasa total of 175 earthquakes na po tayo. 168 dito is magnitude 2.0 pataas. 7 sa magnitude 4.0 pataas. At so far, wala naman tayo na itala na magnitude 5.0 pataas. So medyo konti pa rin ito na masasabi natin. Medyo konti pa rin yung total earthquakes. Yan. So nasa 175 total earthquakes pa lamang tayo ngayong January 2025. At narito naman ating 3-day independent forecast para sa ikalimang araw ng January 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalimang araw ng January 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto yung malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghaling tapat na sa ating report since almost stationary lamang ating lagay ng panahon maliban lamang sa medyo sinusumpong po ang ating space weather status since kahapon. At visit naman sa ating website sa gustong malaman ang pinaka-dynamic events mula sa mismong aparato ko sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang umaga po o halos magmagagandang tanghali na po sa ating lahat.